Kaiju Number 8, Season 2 Episode 2, Ang Hamon ng Bagong Henerasyon. Sa gitna ng training at unang misyon, lumalaban ang bagong henerasyon ng Defense Force. Ngunit sa anino, mas malaki pang banta ang nagbabadya. Ang Episode 2 ng Kaiju Number 8 Season 2, ay nagpakita ng unang hakbang ng bagong henerasyon ng mga sundalo sa gitna ng matinding pagsubok. Habang si Reno Ichikawa, ay unti-unting natutuklasan ang kanyang kakayahan, si Kafka Habino ay nakikipagbuno pa rin sa kanyang sariling sikreto. Isa itong matinding laban sa isang mabilis na kaiju, ang nagpatunay ng kanilang lakas, ngunit nag-iwan din ng babala, mas malaki pang panganib ang paparating. Pagkatapos ng matinding pagpapakilala sa kaiju weapons noong Episode 1, bumukas ang Episode 2, na may mas personal na tema, ang laban ng bagong henerasyon ng mga sundalo. Laban sa mga hamon ng mundo ng kaiju. Simula ng episode. Ang eksena ay nagsimula sa loob ng training facility ng Defense Force. Ang mga bagitong sundalo, kabilang sina Reno Ichikawa at Iharo, ay kasalukuyang nagsasanay upang matutong gamitin ang advanced combat suits, at mga bagong teknolohiya na inilunsad ng Defense Force. Pinapakita rito ang hirap ng pagsasanay, mabibigat ang armor, mabilis maubos ang stamina, at madalas bumagsak ang mga recruits. Sa isang gilid, nakikita si Kafka na pinagmamasdan ng mga kasama. Hindi siya kasing bilis o lakas ng iba kapag nasa human form. Pero ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, bilang isang lihim na kaiju. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, ipinaliwanag ng mga instructor na ang bagong misyon ng Defense Force, ay hindi lamang basta pumatay ng kaiju, kundi maghanda ng next generation na handang lumaban sa mas matinding banta. Ang konsepto ng compatible users ng kaiju weapons ay muling binanggit, iilang tao lang ang may kakayahang kayanin ang enerhiya ng mga ito, at ang mga kabataan gaya ni Reno ay pinagkakakitaan ng potensyal. Si Reno Ichikawa ay binigyan ng pagkakataon na subukan ng isang bagong sandata. Sa una, nahirapan siya, ang bigat ng pressure, ang sakit na dulot ng energy feedback, at ang kaba na baka hindi siya compatible. Ngunit sa tulong ng kanyang determinasyon at alaala ng mga taong gusto niyang protektahan, unti-unti niyang napakilos ang sandata at pinatunayan na siya ay may kakaibang kakayahan. Habang pinagmamasdan siya ni Kafka, naramdaman nito ang saya at pride, pero may kasamang kirot. Biglang natigil ang training nang dumating ang isang emergency call. May isang medium-class kaiju na umatake sa isang industrial zone. Agad na ipinadala ang mga recruits, kasama si Kafka, para sa kanilang unang mission bilang bahagi ng Next Generation. Ang kaiju na ito ay hindi kasing laki ng nakita sa Episode 1, ngunit mas mabilis at mas madaya. Ang katawan nito ay parang armored insect, mabilis gumalaw, at kayang tumalon mula sa isang gusali papunta sa isa pa. Ang mga bagong sundalo ay nahirapan, at may ilang halos natama ng lethal blows. Pinakita rito ang teamwork ni Reno at Iharo. Si Reno, gamit ang kanyang sniper-like precision at ang limitadong paggamit ng kaiju weapon, ay nakatulong upang masugatan ang kaiju. Si Iharo naman, kahit na mas mahina, ay ginamit ang kanyang liksi upang agawin ang atensyon ng halimaw. Si Kafka ay nahirapan sa pakikipaglaban bilang tao, halos muntik na siyang tamaan ng matinding atake. Ngunit bago pa man siya mapilitan na lumabas bilang Kaiju Number 8, nakasabay sina Reno at Iharo at nagawang pabagsakin ang kaiju gamit ang kombinasyon ng strategy at lakas. Matapos ang matinding laban, nakahinga sila ng maluwag. Ngunit sa huling bahagi ng episode, ipinakita na ang kaiju na kanilang napatay ay tila bahagi lamang ng mas malaking grupo. Ang mga mata nito ay nagningning ng kakaibang ilaw bago tuluyang mamatay, isang pahiwatig na may mas malalim na koneksyon sa Kaiju Number 9. Sa pagtatapos, nagkaroon ng tahimik na sandali sina Kafka, Reno, at Iharo. Naging malinaw kay Kafka na ang bagong henerasyon ay talagang lumalakas at nagiging susi sa hinaharap. Ngunit nananatili ang tanong, hanggang kailan niya maitago ang kanyang lihim? At paano kung dumating ang araw na kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagiging tao at pagiging kaiju?